Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara as a You channel. Andito na naman po ako ay nag-iisa ninyong nagmamagandang Collegiate Cats nagbabalik upang maghatid ng latest updated fresh happenings. Panibagong araw, panibago na naman yan atin pong pag-uusapan at tatalakayin. So another video reaction na naman nga ang ating gagawin. Basta mga balitang may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan at mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe button at notification bell na nandyan sa inyong baba. Libreng-libre lang. Pindutin yan guys. Kaya naman, huwag nyo pong kalimutan i-click ang subscribe button and notification bell for more videos and updates mula po sa atin. Anyway, eto na nga ang atin pong mainit na chika para po sa gabing ito ay pumapatungkol dito sa hindi ko maintindihan kung bakit yung ilan pong mga kapamilya, ilan lang naman, hindi naman lahat dinadamay nga po si JDL sa issue ng Showtime na kung saan sinasabi nga, kinukumpara nga po itong si Vice Ganda at saka si JDL na kung saan mas malala pa nga daw ang ugali nitong si JDL compare kay Vice Ganda sapagkat si JDL naku-call out dahil daw talaga sa tunay na kabastusan ng bibig nito. Samantalang, bakit daw ganon pag si Vice Ganda nako-call out dahil merong pinoprotektahan na tao, binabash dahil may pinoprotektahang tao. Nakapag-usapan nga po natin yan dahil ito sa naging issue po ng Showtime kamakailan. Sabi dito ng isang kapamilya fan, when Vice Ganda said, kung may ganoong pangyayari na may natapakan pero wala kaming ginawa, i-call out din po kami. I remember when Joey De Leon body shamed Miles Ocampo, no one stood up for her. Nako, parang buong Itbulaga pa ang damay, mga Collegiate Cats, kasi wala daw nagtanggol or no one stood up para po kay Miles Ocampo sa mga host na nandoon nung laitin daw at i-body shame ni JDL si Miles Ocampo. Sabi pa dito, if Vice being cancelled because of being protective of women, then so be it. Nakumpara pa po tuloy ang Showtime at ang Itbulaga. Pag sa Itbulaga, parang wala daw kung ginagawang action, Well, hindi literal yung pagkakasabi, pero ganun po yung nais niyang iparating. Dahil nga nung binody shame daw di umano ni JDL si Miles, wala pong nanindigan at nagtangkol sa kanya dito. Meron pa nagsabi na baro ko pito yan din nga po ang naalala ko si JDL or si Joey De Leon Hindi ba pwede pag-issue ng Showtime? Kasi ang laki rin naman po ng pagkakaiba nung tungkol po sa naging issue ng Itbulaga sa Showtime. Well, sa bagay, ganun talaga nga siguro mga Cats na hindi maiiwasan na pilit pong mag-away ang mga fans or idama yung kalabang show ng kanila pong bias na programa. Anyway, sabi pa po dito, anong being cancelled for being protective of women? Paano na yung lalaking pinahiya niya on national television? So until na wala po talaga nakuhang paumanhin si Axel from Vice Ganda, knowing or after malaman ng lahat na hindi talaga ikikis or kahit ibebeso ni Axel yung babae kasi iba brotherly shoulder bump lang. So maling akala yung naging reaksyon nila Vice Ganda sa nangyari. Maling akala mga Cats kahit nandoon pa mismo sila sa pangyayaring iyon. At the end of the day, akala lang din nila ihahalikan pero hindi. So kinakailangan pa din ng apology. Pero nananatili na wala po silang ginawang apology at nahahalongkat po tuloy yung mga issues ng Showtime kagaya nung last na controversy din na kung saan nasuspindi pa nga po ang Showtime ng 2 weeks dahil sa icing ng cake issue naman. Diba? Wala rin pong pag-sorry ang mga host doon. Kaya itong si Vice Ganda ay tinatag ngayon ng mga tao na ang taas ng pride. Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali.
Anyway, speaking of Miles, JDL issue, eto nga po, maigi na rin po nilinaw, tinapos tinultukan na ni Miles Ocampo ang issue na kung saan nagsorry po si JDL sa kanya, at the same time wala lang rin pala yun talaga sadya sa kanya. So yun nga yung sinasabi ko dati, no, kasagsagan po ng issue na to, na sana yung mga fans ay alamin din mula kay Miles yung side po niya, kasi hindi po natin alam kung gaano yung kalalim yung naging samahan na po ng mga Itbulaga host. Kahit po nasa 1 year pa lang itong si Miles o 2 years si Miles sa Itbulaga, kung paano po sila magpakisamahan, kung paano po sila magpakita ng pagmamahalan sa isa't isa. So, minsan kasi yung mga fans talagang overprotective, hindi po natin masisisi, at hindi po natin, kasi fan po sila mahal nila si Miles Ocampo. So, kailangan lang talaga maging open din ang communication ng fans with Miles para maiwasan po yung pangbubuli. Anyway, gumawa naman pala ng action agad-agad itong si JDL at nagsorry po siya kay Miles hinggil sa pataba joke nito sa Itbulaga. So, mula po dito sa bandera, Joey nagsorry kay Miles matapos mabash sa pataba joke sa Itbulaga. So, para po ito sa lahat ng umuungkat pa rin sa issue na ito. So, sana'y pakinggan po ninyo para maging malinaw din at maliwanagan po ang isip ninyo. So, si Miles na po ang mismong nagsalita, and ang nakakatuwa dito, umaksyon agad si JDL, nagsorry po din siya agad-agad kay Miles, although alam niya rin sa sarili niya na biro lang naman yon at hindi niya intensyon na i-body shame si Miles. Sabi dito, never na-offend ang TV host, actress na si Miles Ocampo sa pataba joke ni Joey De Leon sa kanya sa therapy segment ng Itbulaga. Maraming nang bash kay Joey De Leon matapos niyang biruin si Miles sa timbang nito on national TV dahil sa halip na pababa, ang kanyang sabihin ay pataba ang lumabas sa bibig nito. Na-offend daw kasi ang mga fans sa tila pang-body shame ng veteran TV host, comedian sa dalaga. Say ni Miles, sanay na siya sa mga batuhan ng jokes at punchline ng mga host ng Itbulaga. Sabi daw ni Miles, sa Davao Kids, bawal ang pikundon. Sanay lang sa mga bawat banat at hirit ng isa't isa. So walang problema po. Ang simulang paliwanag ng actress sa naganap na Grand Press Con ng bago niyang daytime teleserye or sitcom na sa TV5 na Pajak Princess. Pagtatanggol pa ni Miles kay Joey, actually si Boss Joey naapektuhan din. Kasi nga, sabi ni Joey, bakit galit yung mga tao sa akin? Segment naman po namin sa Itbulaga yung pataas at pagbaba. Sabi ko kay Boss Joey, okay na po yun. Sadya ang mga tao talaga ngayon ay napakabilis makahanap ng mali. Kaya napupuna agad. Pero sabi ko wala pong problema, ani niya. Nagsorry naman daw sa kanya. Kinabukasan si JDL or si Boss Joey, kaya wala raw problema. Kaya sana'y tigilan na rin daw ang pangbabash sa TV at ang movie icon. For her part, deadma raw siya sa mga pangbabash sa kanya ng mga netizens dahil sa kanyang timbang. Talaga naman daw tumaba siya after her operation last year dahil sa radiation ng mga gamot na kanyang iniinom. Kaya naman nahihirapan siyang magpapayat. Hanggang sa dumating sa point na alam mo na wala na akong magagawa. Nasa health ko na to at kung papayat man ako, tataba ako ulit. Kumbaga nasa dosage rin po ng gamot ko. Aniya. Kapag daw may nagsasabi sa kanya ngayon na mataba siya, ang lagi na lang niyang sinasabi, ay okay, I know. Samantala, excited na si Miles sa pagsisimula ng seryeng Pajak Princess na siyang unang solo lead ng actress at TV host. Makakasama ni Miles dito ang dalawa niyang leading man na sina Jayo po ba to? Constancia at Jameson Blake with Kira Balinger. Yayo Aguila, Jillian Vicencio, at marami pang iba. Ayon kay Miles, hindi niya akalaing mabibigyan siya ng ganito kalaking project. Kaya naman, todo ang pasasalamat niya sa TV5 at APT Entertainment.
Emotional pang, sabi ni Miles. Ngayon lang siya umattend sa press con na siya ang bida dahil sa past project niya, kundi siya kapatid ay best friend ng bida, ang kanyang role. Kung nagsimula na nga po ang Pajak Princess guys, at mapapanood ito simula Lunes, June 10 hanggang Biyernes, 11:15 AM bago mag-Itbulaga. So kayo po guys, ano inyong mako-comment patungkol dito? Palagay lang po dyan sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.